Umaasa si Jordan Clarkson na makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Asian Games para depensahan ang titulo ng pambansang koponan. Kasabay niyan, tinalakay din ito ang hinahangad na pagpasok ng Gilas Pilipinas sa Olympics at si dating tinaguriang Defense Minister ng PBA na si Jerry Codinera naniniwalang paulit-ulit lang ang resulta ng laban ng Gilas kung hindi maitatama ang mga mali nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa huling panayam kay Jordan Clarkson, idinetalya nito ang pag-asang makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas para sa paparating na Asian Games ngayong September hanggang October. Ayon sa kanya, gusto umano niya pero sisilipin pa nila ang posibilidad nito. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Jordan Clarkson sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Tinitignan ko pa yan eh. Alam ko Asian Games ngayong summer, di ba? Sana mabigyan ako ng chance na makalaro dyan. Gusto ko pero tingnan natin or titignan natin kung anong mangyayari. So malinaw sa sinabi ni Jordan Clarkson na gusto niyang tumulong ulit sa Gilas Pilipinas. Nandun yung intention, di ba? Gusto niyang maglaro at maging parte ng laban. Pero hindi pa siya final kasi kailangan pa nilang tingnan yung schedule, availability at iba pang factors kung magiging posible talaga yung pagsali niya, di ba? Kung sakaling matuloy yan, malaking usapan yan mga playoffs. Isipin mo kung magsasama sa lineup sina Justin Brownlee, si Motor Mike Phillips, si Ange Kwame, si Benny Boatwright at QMB, sobrang lalim at lakas na magiging pwersa ng Gilas sa loob at labas, di ba? May scoring, may depensa, may size, and of course may experience sa international stage. Lalo na kapag kaharap ang China, na kilalang powerhouse dito sa Asia. Kapag kumpleto yung ganitong lineup mga playoffs, malaki yung chance na makipagsabayan at posibleng maulit pa yung malalaking panalo laban sa China. Gaya ng ipinakita ng Gilas sa nakaraang World Cup at sa Asian Games. At kung mangyari nga na makasama si Clarkson, lalong lalakas ang chance ng Gilas na maidepensa yung titulo dito sa Asian Games. Ibang level ang dala niyang scoring at playmaking mga playoffs. Kayang magbago ng takbo ng laro anumang oras. Sa ngayon, hintay muna sa final decision pero malinaw kapag natuloy ito mga playoffs, magiging seryosong contender ulit ang Gilas dito sa Asia. Kasabay ng kagustuhan itong i-represent ang bansa sa Asian Games, ibinahagi rin ito na malaking bagay kung makakapasok sila o ang Gilas sa paparating na Olympics kung saan handa rin siyang pangunahan ng grupo ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Jordan Clarkson sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Para sa amin at para sa akin, yung hindi kami nakapasok sa Olympics at hindi namin tuluyang nagawa yung gusto namin ma-achieve sa World Cup. Ang maabot yung goal na magkaroon ng chance makapasok sa Olympics, malaking bagay yun para sa akin at para makapag-represent ng bansa. Yung sinabi ni Jordan Clarkson mga playoffs, andun kung gaano kalaki yung halaga para sa kanya ng paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Lalo na yung pangarap na makapasok sa Olympics. Hindi lang ito personal na goal kundi dala niya rin yung pride na i-represent ang bansa ng nanay niya sa pinakamalaking stage sa mundo, di ba? Kung makapasok ang Gilas sa Olympics at makasama si Clarkson, malaking bagay po yun. Napatunayan niya na sa FIBA World Cup noong 2023 na kaya niyang buhatin ang team sa opensa, sa scoring, playmaking at pagiging leader sa crucial moments. Kung sakaling mag-init siya laban sa mga powerhouse teams tulad ng China, may kakayahan siyang magdala ng laban at gumawa ng malaking performances na pwedeng magbago ng resulta ng laro, di ba? Pero bago pa man mangarap ng Olympics mga playoffs, may mas malaking hakbang munang kailangan lampasan ang makapasok ulit sa World Cup. Dito papasok yung hamon ng Gilas Pilipinas Matapos ang laban kontra Australia at New Zealand sa third window, nakasalalay ang kapalaran nila sa crossover games laban sa mga team tulad ng Iran, Iraq at posible yung Syria. Dito magiging totoong sukatan ng Gilas yan. Kung maayos yung preparation, kumpleto lineup at ma-execute ng tama yung sistema, may solid na chance silang manalo sa mga laban na yon. Hindi man madali, pero mas kaya nilang makipagsabayan sa mga team na yon kumpara sa top tier teams ng Oceania. Eto na nga, yung New Zealand at Australia. So totoo lang, realistic yung chance ng Gilas na makapasok sa World Cup pero nakadepende yan sa consistency, health ng players at kung gaano sila kahanda sa must-win games. Kapag nalagpasan nila yan mga playoffs, dun palang magiging konkretong usapan ng Olympics. Sa dulo malinaw nandyan ang pangarap, nandyan yung talent. Ang kailangan na lang siguro execution sa tamang oras At kung mangyari yon, hindi malabong makita natin ang Gilas na lumalaban sa pinakamalaking entablado ng basketball. Habang nasa isipan na muli ni Jordan Clarkson ng Gilas Pilipinas, naniniwala naman si dating PBA player Jerry Codinera na mauulit lang ang pagkatalo ng hanay ni Coach Tim Cone kung hindi nila masolusyonan ang mga problemang nakapaloob sa Gilas. Narito ang kanyang paglalahad.
Tutukan natin si Jericho Dinera sa report ng Abante sa Abante.com. Ako kasi ang tao na hindi naniniwala sa swerte. Ako naniniwala ako na 99% preparation at 1% lang yung swerte. Ang tanong lang natin is kung gusto ba natin ang preparation sa mga nakaraang laban. Eye-opener sa atin ang laban sa New Zealand at Australia. Nakitaan tayo ng maraming bagay na kailangan nating ayusan sa Gilas Pilipinas. Hindi natin pwede na isang tabi lang yun eh. Yung diferensya, marami tayong kailangan ayusan sa team natin. Naniniwala ako na yung lalim ng roster, gaano man kalalim ang roster, kung hindi din natin ma-address ang weaknesses o yung kahinaan ng national team, parehong problema lang ang kakaharapin natin or mangyayari ulit yan. Maayos naman at direkta yung point sa pahayag ng tinaguri ang dating Defense Minister ng PBA na si Jericho Dinera. Hindi sa swerte nakasalalay ang panalo kung hindi sa preparation, di ba? At kung pagbabasehan ng mga laban ng Gilas kontra sa Australia at New Zealand, talagang nagsilbi silang eye-opener eh. Isa sa malinaw na lumabas na weakness or yung kahinaan, yung 3-point shooting. Palyado sa maraming pagkakataon, di ba? Lalo na sa crucial moments. Sa modern basketball mga playoffs, malaking bagay ang outside shooting. At kapag hindi pumapasok ang tres, hirap talagang makasabay lalo na sa mga team na kayang umiscore mula sa labas. Bukod pa doon mga playoffs, ramdam din minsan na kulang sa kumpiyansa yung team kapag kaharap na ang Australia at New Zealand. Hindi ito usapan ng kakayahan ha. Alam naman natin may talent yung Gilas, di ba? Pero sa mismong laro, may mga pagkakataon talaga na parang nagiging tentative o nagdadalawang isip. Lalo na kapag lumalaki ang lamang ng kalaban. Tama rin yung point tungkol sa lalim ng roster. Kahit gaano pa kaganda yung lineup, kung hindi na-address ang ganitong mga weaknesses o yung kahinaan, shooting consistency at mental toughness, posibleng maulit lang ang parehong resulta sa mga susunod na laban talaga. Sa uli, hindi ito paninisi kung hindi malinaw na direksyon. Ayusin ang depensa, pagandahin ang tira sa labas, at palakasin ang kumpiyansa laban sa kahit sinong kalaban dyan. Dahil dun magsisimula ang tunay na pag-angat ng Gilas Pilipinas sa international stage. So guys, maraming salamat.